Hello guys, good day sa ating lahat. Meron tayo ditong NMAX version 2 uli. Ang problema na naman ito ay hindi mapatino yung idle at meron pa siyang another na error. So syempre bago natin galawin to, unahin nating tingnan or basahin sa diagnostic tools kung ano ba talaga yung kanyang ini-error na yan. Okay? So tingnan natin guys yung kanyang mga pinapakitang history or error. So una, on ignition switch. So yung gagamitin natin yung MSC 100 Pro X natin. Ito na yung latest natin na version. Okay, so punta tayo sa diagnosis. Punta tayo sa Yamaha. Then automatic search. Yan. Yan, pasok tayo sa engine. Okay. So ang kailan nito guys, yung 3-pin na. Baka magkamali kayo kasi pag mga keyless, ang napapasokan nila yung 4-pin, ABS yun. So dapat ang hanapin natin yung 3-pin lang, yun o, 1, 2, 3. Okay, so dire-diretso lang natin. Okay lang natin yan. Then una natin pupuntahan dito ay yung read full code. Yun. So sa full code niya, wala kayong makikitang error dyan. So no trouble code kasi kumbaga yun yung actual na, yung current na error. Ngayon dito natin makikita yun sa history. Ayan. So yun guys, so daming error P0335. So kapag lumalabas yung error na yan, magto-troubleshoot tayo dyan. Pero karamihan na na-encounter namin, ang nasisira niya karamihan, kung hindi yung CKP, lalo pag keyless, ang ginagawa dito palit kasama stator. So mas mahal yon. Dito yung nakalocate. So may isa namang sira ng P0335 ay yung mismong ECU nire-repair. Okay? So ngayon, ipapahuli natin yan kasi ang unang pinapagawa ng may-ari dito, yung customer, ay yung ito, yung sumunod na error. P0507. Yan yung problema ngayon, nagluloko yung idle. Then siyempre nilinis na nila yung throttle body. So hindi nila mapatino yung minor kasi wala silang ganong tools. Ginawan lang nila ng paraan, nilagyan nila ng tukod or inadjust nila yung TPS. Then itong P0560 charging, ibig sabihin yung pag lumalabas yan, possible may sira din yung ECU or yung battery or yung charging yan. So mamaya makikita natin ang resulta niyan after natin ma-fix yung IC kasi ito magkakonektado yan eh. Yan. Mukunik yung dalawa na yan. So itong mga error na to, yan lang yung nararamdaman ng motor. Pero hindi sa current na error. Kumbaga, pwede nating i-ignore yan yung mula 280 na yung pababa. Pero yan yung clue kung saan tayo mag-check. So nakalagay dito CKP. So confirm na yung P0335 na yan, may kinalaman yung stator dyan. Ayan. So dito naman sa P0507, may kinalaman dito yung IEC. Ayan o, nag-i-stack. Gawa na kaya nag-i-stack kasi hindi, kumbaga corrupted ang program, hindi mabigyan ng kumbaga hindi niya mautusan yung sensor na makaikot ng maayos kasi gawa na yung program corrupted. Ayan. Kaya nagluloko yung andar, engine start difficult, nahirapan umandar, malakas sa gasolina. Once kasi na nag-corrupt yung IEC or wala sa ayos yung calibration nito, nagkakaroon siya ng engine start difficult. Ayan, lumalabas ito. Then yung engine stall detected, konektado yan sa P0335. Okay. So ngayon, to confirm natin yung IEC muna. Pupunta tayo sa functional diagnostics. Ayan. Okay. So yun guys, makikita natin yung ito. Karamihan ng video ko makikita nyo to na ang target natin na throttle position sensor, degree to eh. So ang target natin ay yung full close. Kapag nakasarado ito, hindi hinahawakan. So dapat ang target dyan ay 14 to 20. So nakalagay dyan 13. So malalaman agad natin na may ginalaw doon sa throttle body, doon mismo sa screw. Kasi gumagalaw yan pag ginagalaw ko yung throttle na yan. Yan, gumagalaw siya. Ayan o. So ang full throttle nyan ay target natin ay 107. Okay. So ngayon, may una tayong clue na aayusin natin doon sa may throttle body, yung screw doon, itatama natin yon. So ang target natin dito ay 16 to 17. Okay. So ngayon, punta tayo agad doon sa IEC. Ayan, kasi yun ang target natin ngayon eh. Ngayon guys. So makikita dito sa erasure, sa IEC correction 2. Ayan, so another naman to na problema na naman na hindi kaya ng diagnostic tools natin. So ito yung NMAX version 2 na to, na kahit anong erase natin dito, hindi natin masisiro yan. Ayan o, bagong update na to. Ayan o, kahit maraming pindot na gagawin natin dyan,
hindi natin siya masisiro. Okay, so ang tanging paraan niya para masiro yan ay gagamitin natin ng programmer, kaya naka-ready na yung ating laptop doon. Ayan. So meron tayong dalawang isosolve, IEC Erasure, yung program at yung throttle body. So bubuksan natin throttle body nito. Ngayon, pupunta tayo sa monitoring. Ayan. Tingnan natin yung mga ibang erasure dyan. So una-una makikita nyo IEC valve. Pag off-on natin susian, dapat ang reading dito, ayan, i-check mo natin. So dapat ang reading dito sa kanyang IEC valve ay 30% to 15%. So nakalagay dito 56, ibig sabihin corrupted talaga yan. So kahit anong gawin natin yan, hindi susunod yung IEC sa ikot kasi corrupted ang program. Okay. So ang throttle position sensor niya ay 0.52 ay 53. Na dapat 0.64 to 0.66 dapat yan. Then ang throttle position degree or yung percent ay 00, tama naman ito. Okay? So start natin ang motor. Ito, mayroong check engine. Ayan. So, pansinin nyo yung andar. Ang baba. Ayan. May tama pa yung crankshaft. Bearing. Kapag ang minor ay bumaba ka sa mga 1312, magkakaroon ka nga talaga ng problema sa charging. Kasi ang charging ito dapat laging nagsisimula sa 16 RPM para accurate yung charging niya. So makikita mo sa battery voltage niya ito 13.3, dapat yan umaabot yan naman 13.8 to 14. So lalabas ka talaga ang error niyan charging kasi ang baba ng minor. Ayan o. Then ang throttle position kasi binaba nila. Then tingnan natin yung kain ng gasolina sa auto sensor. Ayan, makikita natin o. Pag ganyan kasi ang voltage ng sensor, ito naman good naman. Ayan, hindi naman siya nagre-red. So medyo malakas lang kain sa gasolina kasi ang baba ng voltage. Kapag tumataas kasi yung voltage, lean yun, naglilin siya. So makikita naman natin dito sa IEC valve, ayun o, taas na o. Then sa injection duration, ayan o, nagwa 1.5. Ibig sabihin malakas sa gasolina pag nagwa 1.5. Ayan, malakas sa gasolina yan. So kasi pag mas mababa yung minor, mas malakas talaga sa gasolina. Ngayon, i-correct natin dito, yun yung mga pinakita kong error sa inyo kanina. Unahin mo natin yung throttle body, babaklasin natin, itatama natin, then sunod natin yung program ng ECU. Okay? So doon tayo sa next step. Okay sir, so nakalas na yung U-box. Ito na yung kanyang throttle body. So take note guys tips lang ito. Kapag mag-EFI kayo or magkakalas kayo ng mga sensor or magbabaklas kayo ng throttle body, huwag yung tatanggalin yung battery, dapat nakakabit pa rin yan. Okay? So kasi nandiyan nakasalala yung memory ng ECU. Once kasi kinalas nyo yan, magkakaroon pa kayo na bang error. So ito rin sa mga V2, huwag nyong kakalasin to. Ayan o. Pwede nyong kalasin dito. Ito guys, ingatan nyo rin yung ganitong klase. May crack na yung IEC o. Ayan o. May crack na sa gilid. Ayan o, kita nyo nag-deform umangat dito. So siguro ginawa dito sininsil, iwasan yung pukpukin to. Ini-impact to para matanggal yung tornilyo. Ayan, yan ang delikado ngayon o. May crack na siya. So possible anytime pwede na siyang mabiyak or pwedeng matanggal. Yan ang nakakatakot dyan. So pag mag-EFI kayo nito or magkakalas kayo ng IEC, huwag nyo tatanggalin yung socket na to. Yan, ganito rin, huwag nyo tatanggalin yung socket ng TPS. Okay? So ayan, ingatan nyo rin yan. Then ngayon kakalasin na natin yung kanyang IEC, tingnan natin yung kanyang loob kung anong meron doon. Then ibabalik natin sa tamang adjustment itong screw. Ayan, kanina nakalagay doon ay 13 degree. Ibabalik natin sa tamang degree yan. Okay? So doon tayo sa next step. So nakalas na yung IEC. So ito na siya. So yan, may nakalagay na straw o toko. Diyan kasi ang paraan guys ng mga mekaniko para kahit papaano patakbo yung motor. Okay din naman yan, basta tama lang yung sukat. Ayan. So ngayon, pati spring pala na-deform yung dulo. Ayan o. Ayun. So ngayon, ibabalik natin sa tamang adjustment yan. Yun nga lang, ang magiging babantayan natin ito. Baka sumingaw dito yung hangin. Ngayon, dapat kasi walang singaw yan. Laki kasi ng crack niya. Iwan ko lang sa baba kung makikita. Ayan o. May crack nga siya. Ayan, okay. So ngayon, malinis naman yung parte ng IEC. Nakalinis lang ito. Itatama ko lang itong calibration nito. Then after dito, doon na tayo sa screw. Then sa program na. Okay. Okay, so nabalik na yung IEC. Ayan, alam nyo naman yung pihit na yan. Sa mga ibang video ko, pinakita ko yan. So ngayon dito tayo sa screw na to. Niluwagan ko na yung lock. Ayan, itong mismong pihitan na yan. Then itatama natin, lalagay natin 0.64. Dapat ang nakalagay dito sa sensor voltage 0.64. Okay, so 80 lang natin.
Ayan. So palatandaan na 0.64 ay good na. Papakita ko sa inyo mamaya yan, 0.64. Ayan. Then ilalak na natin yung pinaka-lock na yon. So after natin na mapihit na yung gitna, ilalak natin para hindi magbago yung adjustment. Then 0.64 pa rin. Ayan. Okay. So dapat ito ay 00. So para mag 00 yan, gawin lang natin dyan ay throttle lang natin konti. Ayan. Tapos on off natin susian. Off, on. Okay. So pag off on natin, tingnan natin yung kanyang throttle position. Ayun. O, nakita nyo paano mag-reset na hindi na binubunot yung TPS. Kasi bawal kasi ang mga B2, bawal bunutin kasi magkakaroon ng corruption sa kanyang ECU. So ganun lang guys, magre-reset yan. Yan, 00 na agad. Ngayon, para malaman naman natin na good yung 0.64, pag start natin, dapat pag tinakpan natin yung butas ito, mamamatay. So namatay, ibig sabihin yung 0.64 sakto sa kanya, pero pag umaandar pa rin gagawin na lang natin 0.62. Ibig sabihin kinain na yung pinakabal doon, may tama na. Okay, so yun yung una nating naayos ito guys. So next step tayo, doon tayo sa pagpoprogram ng ECU. Okay, so dito na tayo sa ECU. Ayun, nabaklas natin sa harapan. Ayun. So nandito na tayo sa iProgrammer, sa iProg 85 version. So ang code ng ECU ay B6H, ang dulo ay 10. Okay. So ang pin out ay pang 7 second layer, pang 7 ang positive, pang 3 ang negative. Ayun. So ngayon, bago tayo magtusok, kukunin natin yung sukat dito. Kukuha tayo ng sukat dito. Then magbubukas muna tayo ng program bago tayo maglagay ng sukat. So ang program natin, ito kasi guys hindi yun i-remap to eh. Reprogram lang gagawin dito. So ito yung tools na gagamitin natin para reprogram. So meron tayong naka-design dito na Aerox and NMAX na folder. So double click lang yan. Then click lang natin P+. Ayan. Then punta tayo dun sa blue folder. Then magbubukas tayo ngayon ng folder na NMAX ABS or keyless. Ayan o. NMAX V2 keyless. Ayan. So meron ako ditong nakaabang na IEC program. Ayan o. So click lang natin yan. Then open natin. Okay, so sa mga folder nyo, sa mga nag-avail sa akin ng tools, meron na kayong ganyan. Pag wala pa kayo, message lang kayo, bibigyan ko kayo. So pag nandito yun sa P+, so syempre, unang gagawin natin dito, magsusukat tayo ng gamit yung caliper. Ito, so dapat meron tayong mga caliper lang ito or meron tayong mga padrino, yung guide. Okay, so ngayon susukat mo natin dito. Ang unang sukat natin ay 20 or 21 mm. Ayan, 21 mm dito. Lalagay lang natin dito pag ano, no. Ayan. Gugutan natin pag ganon. So 21 mm yan. Then 60 mm naman doon sa kabila. So lipat natin doon sa kabila. Ayan, pag ganyan lang oh. Ayan, oh. Ayan. So doon tayo magtutusok ng karayom doon sa dulo. Okay, so doon tayo ngayon sa pag-check ng karayom. Okay sir, yung kanyang may mark na yon, yung parang nag-cross doon sa gitna. Ayan, tinusok ko siya. Ayan. So pagtusok natin, kiklik lang natin doon sa monitor yung device, then uncheck. So malalaman natin dito, sorry, di pa pala nakakabit yung program natin. Kalimutan ko suksok. Ayan. So pag suksok natin, so dapat may lalabas dito na iProg. So pag hindi lumalabas yon, hindi pa siya connected. Ayan, lumabas, error siya oh. So gagawin natin, ulitin lang natin. Ayan, double click lang natin yung 256 doon. Then iProg plus. Ayan, then ulitin natin yung program. Ayun, ayun yung program natin. Then device, then uncheck. Ayan, so ganyan ang lalabas kapag hindi natin naitama yung tusok. Ngayon itutusok ko muna guys, bibitawan ko yung camera kasi one-hand ako. So yun, kapag naitama mo na yung tusok doon sa loob, at pag click mo ng F6, lalabas yung register ready. Okay? So paglabas ng register ID, pupunta ulit tayo ng device, i-click natin yung F2. F2 naman. Okay? So doon muna tayo sa F2. Pitawin ko muna yung camera. Ayan guys, kinlik ko yung F2. Ayan siya. So hintayin lang natin yan. Kapag nag-plus ng ganyan, nag-write, mag 100%, then isa pa, verify 100%. So wag natin bibitawan to. Huwag tayong gagalaw o yan. Kasi pag inangat natin yan, mag-uulit lang tayo ng proseso. Makukurap yung program. So hindi yan naandar. So ulitin natin proseso.
Then hintayin natin mag 100%. So after mag 100%, bunutin natin lahat to. Okay na siya. So take note guys ha, dapat walang lalakad ng mga numero dyan. Ayan. So dapat ganyan lang siya hanggang mag 100%. Hindi gagalaw dapat yung nakalagay na register, write plus, ganyan. Dapat walang gagalaw dyan. So hanggang mag 100% dapat yan. Okay? So hintayin natin siya mag 100%. Mga mekanikong magkakaibigan, nabuo sa panahong hindi inaasahan. Maraming pagsubok na pinagdaanan, hanggang ngayon solid pa rin ang samahan. Itong Team Solid ang dahilan sa likod ng pagtuturo ni Aaron Mekaniko. Mga ideyang pinagsama-sama para ipamahagi sa mga mekaniko. Umiikot sa Pilipinas para magturo ng mga idea about sa epay na motorsiklo. Layunin magturo ng advance, Luzon, Visayas, Mindanao na ang narating nito. Si Aaron Mekaniko, sa likod niya'y Team Solido. Nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid. Mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, hanggang ngayon nagbibigay ng training sa mga tao. Mga teknolohiyang pagkakakitaan ng mekaniko. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Magkakalayo man kami sa mga lugar sa Pilipinas, pero ang Team Solid nananatili magkasama. Asahan na lalo pa nilang pag-iigihan. Pagtuturo ng Team Solid dagdag sa kaalaman. Tiwala lang, never stop learning, lamang ang may alam. Invest time, invest knowledge, makakamit mo ang mga gawang perpekto sigurado. At ang mga customer mo ay masisiyahan, garantisado. Nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero Yun. So 100% na. Ibig sabihin pag 100% na, bunutin na lang natin to. Tanggalin natin to, then ibalik na natin doon sa motor yung ating ECU. Okay na to guys. So testing natin kung ano magiging reading niya after natin na ma-program. Okay, so nakabit na rin yung cover. Ayan, lalungan na ako ng mayari. Ayan. So testing na natin itong ECU. Okay, so doon na tayo sa pag-testing. So na-salpak na natin yung ECU niya. Then doon na tayo sa pag-check muna sa monitor. So dapat pag susi natin dito, wala siyang error na lalabas. Ayan. Okay, ayun, no check engine. Wala rin blink yung kanyang K. Ibig sabihin, successful na napasok natin yung kanyang ECU, yung program. Then dadiagnose natin, tingnan natin yung resulta ng kanyang IEC percent. Then yung kanyang mga erasure, tingnan natin. Ayan. Then ito lang yung K-line niya. So tandaan natin guys ha, ito yung K-line niya, hindi ito ha, kasi karamihan nagkakamali tayo. Ang pinapasokan natin yung 4 pin, hindi yan, pang ABS yan. So ang kailangan natin yung pang mga sensor. So pasok tayo ngayon sa diagnosis. Then pasok ulit tayo sa Yamaha. Ayan. Then automatic search engine, okay. Then tingnan natin yung red full code niya kung meron pang full code doon na history. Ayan, no trouble code na. So na clear na. So ngayon pag pinandan nyo to at nagkaroon uli ng error, halimbawa namatay, nagkaroon uli ng error dyan sa history, ibig sabihin yun yung next natin na gagawin. Okay, so papasok tayo muna sa data monitoring. Ayan, tingnan natin yung kanyang IEC. Ayun guys, nakita nyo IEC valve ay 28% na. So 28 to 15, ibig sabihin good na yung program. Then 64. Then pasok na tayo dun sa kanyang functional diagnostic. Tingnan naman natin yung kanyang degree. Kanina ay 13, ngayon ay 16 na. Ayun, so 16 dapat ang Yamaha, 16 to 17. Then punta tayo dun sa erasure. Okay, yung erasure nya ay 0 yan after na ma-reset. So pag umaandar yan at pag magno-normal na, 1 ang normal. So nakalagay naman yan, no, 1 no need to erase. Yun yung pinaka-normal nya. Pag 2, yun yung clean or replace IEC. Nakalagay ka na replace, so wala sinabing program. So ibig sabihin hindi pa naaabot to ng factory. Kumbaga tayo lang nakaalam ng mga mekaniko na nare-reprogram lang. Ayan. So 00 ang display after na erasure. Okay, ngayon start natin yung motor. Punta tayo sa data monitoring.
Ay, bukas. Then off on lang natin siya. Off, on. Balik tayo dun sa data monitoring. Ayan, so 28 pa rin. Dapat ang masusunod na program or yung minor ay nakalagay dito sa gilid. Ayan yung ating guide. Ayan o. 1.6 yung RPM, 5 yung ignition degree. Ayan. So, start lang. So, pag unang start at mataas, hintayin nyo lang, bababa naman yung kusa. Or pag hindi mo ba, off, on. Kapag hindi bumaba. Kasi possible, nag-stuck yung kanyang IEC. Kasi gawa ng spring niya, may tama. So, start ulit natin. After ma-on, off natin. Ayan. So, medyo mataas ang idle. Ayan. So, pag mataas ang idle, magkakaroon ng error yan. Ayan, may IEC pa tayo dyan sa throttle body pag nagkataon. Ang taas ng idle. Ayan. So, try natin yung off-on lang. Hanggang sa yung IEC niya sumunod. Doon sa ikot. Kapag hindi talaga sumunod, ibig sabihin, kakalasin ulit natin yung IEC. Na-stuck yun. Gawa na yung spring deform ang dulo. And same pa rin naman ang calibration sa program, hindi naman nakukurap. Okay? So, tumaas lang yung minor gawa ng ayan. So, ang taas talaga niyan. Nasa 22. So, nag-stack up yung kanyang IEC or pwedeng singaw doon sa may crack. Ayan. Okay? So, dudukutin mo ating IEC nito. Bubuksan natin. Ayan, nagka-error na siya. Oh. So, pag lumabas yung error na yan, ibig sabihin may erasure doon sa IEC yan. Dapat lalabas yung IEC. So wala naman nakalagay na IEC. Pero matik yan guys pag mataas ang minor. Nasa IEC yan. Ayan. IEC valve nyo sobrang babaw. Nag-lock yan pag 3.5. Nag-lock yung spring. Okay. Tapos yung ignition nya nag-negative oh. Kasi ang minor nya ganun eh. Nag-lock yung kanyang IEC. O bubuksan natin uli yung kanyang IEC. Okay guys, so confirm nga ang kaya tumataas ang minor gawa ng yung na-deform itong side na to at may crack. So pag pinapandar siya, tumataas yung idle niya pag nasa. Ayan, nakaganyan kasi siya pag naka-ignition. Ayan, nakaganyan siya. Nakabuka dito kasi gawa na yung crack na yun. So pagka nakaayos naman, ayan, okay naman yung minor. So confirm nga na may problema ito. Gagawa na lang muna ng paraan to para siyempre hindi mo na bumili ang throttle body. So lalagyan mo na to ng pwedeng washer para matukod dito. Okay. Hey guys, ito yung nangyari. So ito yung lapat ng IEC. Tulad ng sinabi ko kayo na may crack at deform ito. So pag nilalagay itong guide, makikita nyo siya na hindi siya lumalapat. Ayun o. Ayan, pag nakalapat dito, ayan, yun, nakahang dito. Hindi siya lumalapas. So ngayon gagawa namin ng washer dito para hindi niya mabatak itong IEC kasi nababatak pag inigpit ay gumagano no, sumisingaw. Okay? So lagyan mo natin ng paraan yan habang naghahanap sa pambili niyan. Okay, so kinalangan lang muna dito. Then ayun siya, lumapat na yung kanyang bracket, din yung kanyang IEC lumapat na din. Ayan, then pag in-start mo siya, ito na siya. Ayan. Mababa na yung idle. I-reset na lang natin yun kasi nagkaroon ng ano yan eh, nakadetect siya ng mataas ang minor kanina eh. Okay na to. So pasok tayo sa Yamaha. Ayan. So normal lang yung kanyang IEC 15. Ayan, 16 na. Ang idle nya 1.6. Okay. So yung check engine na lang tatanggalin natin. So punta lang tayo sa clear. So tingnan natin yung fault code na detect nya. So yun, IEC yun no. Kasi pag tumataas ang minor, lalabas talaga mga error nyan. So tandaan nyo yung mga code na yan kapag nagluloko yung IEC. Yung 243, 244, tsaka P1, EF7. Lumalabas siya kapag nagkakaroon ng problema doon sa throttle body. Nagkaroon ng hangin or more excessive air. Sumingaw. So ngayon yung ano na yan, yung check engine na yan, buburahin na natin yan. Punta lang tayo sa clear. Ayun. Clear lang natin, click natin yung clear. Okay.
Ayun, so wala na yung check engine. Ayun, wala na. Okay na siya. Then yung monitoring niya, ayan siya. Then pasukan natin yung kanyang erasure. Sa stand mo daw, sir. Ayan. Tingnan ko muna yung kanyang function. Baka nagkaroon ulit ng erasure. Siya nagkaroon na mataas sa minor. So ayan, normal na 1. Okay. So okay na to guys. So all done na yung motor. Lahat ng sensor ay okay na. Okay, so lit lang nang naging problema sa IEC, sa screw na yan. Okay, so kapag nag-cleaning kayo nyan, make sure nyo na may idea kayo, lalo pag mga NMAX version 2. Hindi siya kagaya ng ibang mga Yamaha, Aerox, NMAX na B1 na madali lang i-reset. Ito kasi komplikado, may konektado sa program. Okay, so sana guys may natutunan kayong konting idea. Then bye bye.